Hello, good morning po. Tawi Remaldora po. Ngayon po ay Biyernes ng umaga. Masama pa rin ang panahon dahil sa bagyo. So mag-ingat po tayo mga kapatid, lalo na dyan sa mga lugar na bahain. Dito sa amin ay okay naman. Hindi naman kasi bahain itong lugar namin. So sa umagang ito ay nandito ulit tayo para magbahagi ng mga kaalaman na hindi pinapansin ng karamihan. Yung tungkol sa pagpapabinyag or pagpapabautismo ng sanggol na hanggang ngayon ay pinapractice pa rin. Kasi natatakot yung mga magulang baka mamatay yung kanilang sanggol na hindi nabinyagan at baka mapunta doon sa limbo. Yun po ang kinakatakutan ng maraming mga magulang. Pero kung atin pong pag-aaralan ang kasulatan ay wala pong pinabinyagan or pinabautismuhan. Walang bininyagan or walang binautismuhan ang mga apostol at mga unang Kristiyano na mga sanggol. Ang binabautismuhan po or pinapabinyagan ay yung tao na nakakaalam na ng masama at mabuti. Yung marunong na umunawa sa mga salita ng Diyos. Yung sanggol po wala namang alam ng kasalanan yan So, hindi lang kasi naintindihan ng mga magulang. Kaya, yung mga batang bagong panganak, agad-agad yan, pinapabinyagan Ganun po yun Yun po ang yung naipamana, naipasa sa atin ng mga kaparian. Naloko po tayo. Yun po yun. Maraming mag-iisip niyan na sino ba yan si Tawi para magsalita ng ganyan. Mas maniwala tayo sa mga pari. Maaring ganun ang sasabihin ng mga nakakapanood nito, no? Para sabihin ko po sa inyo ang totoo. Ang kaalaman po, ang karunungan na magmumula sa Diyos ay hindi po niya ibinibigay sa mga marurunong sa sanglibutang ito. Hindi rin niya binibigay sa mga mayayaman. Kasi ang mayayaman, abala po yun sa kanyang business. Sino ba ang mga tinawag ni Kristo? Hindi ba ang mga mahirap, mga walang pinag-aralan katulad ni Pedro, ni Juan, ni Santiago? Hindi nga nakatapos ng elementary yun pero sila ang tinawag. Yun po yun. So hindi po batayan yung pagiging pagkamahirap ng tao. Hindi po batayan kung ang tao ay grade 2 lang o grade 1 lang. Ang batayan po ng Diyos yung malinis na puso. Yun po yun. Hindi niya pinipili yung mga mayaman, yung mga hari. Ang binibigyan niya ng kaalaman o karunungan
yung may malilinis na puso. Yun po yun. Sinabi ko kanina na yung tinawag ng Diyos, tinawag ni Kristo, yung mga mahirap, mangingisda nga lamang si Pedro Pero isa siya sa tinawag dahil hindi siya manggagawa ng kasamaan. Yun po yun. At yung tungkol nga po sa pagpapabinyag or pagpapabautismo ng sanggol ay bunga po yun ng kamangmangan. Yun po ang tamang termino bunga ng kamangmangan na naipasa sa atin ng kaparian. Pero hindi na yun pinapansin ng marami kahit punain mo kasi naniniwala sila sa mga pari Pero kung kasulatan po ang ating sasangguniin ay wala pong pinabinyagan or pinabautismohan na sanggol or baby ang mga apostol or si Kristo. Sino diyan? Marami naman ang nagbabasa ng Biblia, mga well-educated persons, tapos ng 4-year course, 5-year course, 10-year course, nagbabasa ng Biblia, pero nagpapabinyag ng sanggol. Yun po ay bunga ng kamangmangan yun, kaya nagpapabinyag ng sanggol. So, yung pagpapabinyag ng sanggol, inalis na nga yan ni Pope Benedict XVI. Mababasa yan sa Metro Magazine. Matagal na yan. Pero yung magazine na yon, yung balita na yon, yung sinabi na yon ni Pope Benedict XVI, nang sabi niya, limbo does not exist, sabi ni Pope Benedict XVI. Kaya may mga bansa ngayon na hindi na papabinyag ng sanggol dahil doon sa sinabi ni Pope Benedict XVI. Ang malungkot po, yung balita na yon ay hindi ibinalita dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya yung mga deboto ay nagpapabinyag pa rin ng mga sanggol. Yun po yun. So, bakit nagkaganon? Dapat pagbalita ay ibalita. Bakit hindi natin narinig sa mga media yung sinabi ni Pope Benedict XVI na limbo does not exist? Yun ang ipinagtataka namin. Yung balita na yun hindi ibinalita sa Pilipinas. Kaya nagpapabinyag pa rin ng mga sanggol dito sa Pilipinas. So, masasabi natin na yung ating media, yung mga journalist ay bias. Yun po. Hindi po patas yung ating media or journalists. May mga ganon. Pero hindi naman lahat. Yun po. Tingnan ninyo yung MCGI. Maraming mga ginawa. Maraming gawa at nagpapatuloy pa hanggang sa ngayon. Yung mga mabubuting gawa ng MCGI, mayroong libreng sakay, mayroong libreng clinic, may libreng eskwelahan, may mga feeding. Pero magtatanong ako sa inyo mga
kapatid, na ibabalita ba? Kino-cover ba nila? Narinig nyo na ba palagi sa media yung mga ginagawang kabutihan ng MCGI? Parang hindi, di ba? Pero yung mga ginagawa ng iba ay agad nako-cover nila eh. Ito may ginawang libreng pagkain, gano'n, no? Nako-cover nila. Ito, libreng bigas. Sinasabi pa kung anong religion yon. Yun po, yun. May mga medyang gano'n eh. Andun agad sila eh. Kino-cover agad eh. Pero pagdating sa MCGI, hindi nila nako-cover. So, masasabi natin na ano ba ito? Nababayaran ba ang media? Hindi naman lahat po. Bakit hindi nako-cover yung mga ginagawang mabuti ng MCGI? Yun po yun. Ganun talaga. Ay iniisip na lang namin na yung totoo mahirap tanggapin. Tama yung sinabi ng isang Bicolana na bayaran daw yung ibang media. Yun po yun. Pero sa atin, kung tayo po ay tumatanggap ng katotohanan, mag-sorry po tayo. Na hindi tayo dapat maniwala sa mga nakikita lang natin, sa mga sinasabi lang nila. Dapat alamin natin, ugatin natin ang katotohanan sa pamamagitan ng pagbasa ng mga kasulatan. Ganun po yun. So, sa ganitong mga pagkakataon, ay gusto nating ihayag ang katotohanan, hindi yung kasinungalingan. Totoo naman. Bakit hindi ko nga tsamba na. Masasabi mong tsamba na maririnig mo sa mga TV stations, sa mga radio stations na kino-cover or binabalita yung mga gawang mabuti ng MCGI. Tsamba na lang. Ang maririnig mo yung mga karamihan nga kahit kasinungalingan nako-cover nila, no? Mayroong may mga segments na mapapanood tayo, dinadaya pa tayo mismo nung nagko-cover, no? Ganun po yun. Dito natin dapat buksan ang ating kaisipan, mga kapatid. At hanggang dito na lamang. Sana ay may nakuha tayong kaalaman na pwede nating pakinabangan para sa ating kaligtasan. Marami pong salamat. Ako po si Tawi Rimaldora.